Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdan ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasa niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa umilia. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede po bang batiin nyo din ang inyong katabi ng magandang gabi? Mga kapatid, sa araw na ito, tila binibigyan natin ng halaga ang kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya nga ang bayan po natin ay tinatawag din pong Pueblo Amante de Maria, isang bayang tunay na nagmamahal kay Maria. Pero mga kapatid, alam din natin na tayo bilang mga Kristiyano at higit sa lahat bilang mga Katoliko, hindi po natin sinasamba ang mahal na Birhen. Sana malinaw po sa atin iyon na hindi natin sinasamba ang mahal na Birhen dahil alam natin na hindi siya Diyos. Bagkus siya ay ginamit ng Diyos upang may paranas at may paramdam sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Uulitin ko po yon para malinaw po sa atin. Kailanman hindi natin sinasamba ang mahal na Birhen dahil hindi siya Diyos. Bagamat alam din natin na ginamit ng Diyos si Maria upang iparanas, iparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal. Mga kapatid, sa araw na ito, magandang pagnilayan. Bakit po ba tayo nagdiriwang ng kaarawan? Meron po ba sa inyo ditong may birthday? Yung totoo po, hindi ho kayo manlilibre. Meron ho ba sa inyong may birthday dito? Wala. Pero sino ho sa inyong may birthday kahapon? Meron, no? Nanlibre po ba? Hindi, ano? Kaya minsan sa atin, tinatago natin na araw ng kaarawan natin. Bakit? Kasi kapag nalaman ng ibang taong, birthday mo, manlibre ka naman, mag-blow out ka naman. Pero kasama din doon, minsan kapag tayo ay nagdiriwang ng kaarawan, ang ayaw na ayaw nating katanungan, ilang taon ka na? Diba? Bakit? Ano ka ba naman, Father? Obvious naman. No? Baka naman malaman mo na ito na pala ang edad ko. No? No. Pero mga kapatid, bakit ba kailangan ipagdiwang ang kaarawan?
Ipinagdiriwang ang kaarawan dahil gusto nating magpasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. At tandaan natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin may buhay. Ang bawat isa sa atin niregaluhan ng buhay ng Diyos. Kaya tingnan mo yung katabi mo, may buhay ba yan? Oh, talaga lang ha. Kung buhay na buhay yan, tandaan mo din na ang buhay na meron ka ay mula sa Diyos. At kung ito'y mula sa Diyos, sa taon-taon mong ipinagdiriwang ang iyong kapanganakan, dapat kang puno ng pagpapasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa iyo. Pero mga kapatid, kasama sa buhay natin, ang alamin, ang layunin natin sa ating buhay. Ang maayos at magandang buhay, alam ang kanyang layunin sa buhay. Mga kapatid, hindi lang tayo nabuhay para huminga. Hindi lang tayo nabuhay para matulog. Hindi lang tayo nabuhay para maghanap buhay. Bagkus ang bawat isa sa atin, binigyan ng tungkulin, responsibilidad, at higit sa lahat, layunin. At siguro si Maria, mga kapatid, nung siya ay pinagkalooban ng buhay ng Diyos, alam niya ang kanyang layunin. At ano ang layunin ni Maria? Maging ina ng Diyos. Kaya pinangatawanan ni Maria yung kanyang layunin. Pinangatawanan ni Maria yung kanyang misyon. Pinangatawanan ni Maria yung panawagan sa kanya ng Diyos na maging ina ng anak ng Diyos. At ano pong pwede natin matutunan dito mga kapatid? Na sa buhay po natin, alamin natin ang ating layunin. Hindi lang pwedeng sabihin nabubuhay ka araw-araw, pero hindi mo naman alam kung saan ka pupunta. Hindi naman pwedeng sabihin mo nabubuhay ka araw-araw, pero hindi mo naman alam kung ano ang hangarin mo sa buhay mo. Bagkus mga kapatid, sa ating pamumuhay, alamin ang layunin. Pero ang tanong, paano po natin malalaman ang layunin natin sa ating buhay? Gusto niyo po malaman ng kasagutan? Parang ayaw po ninyo eh. Kung gusto po natin malaman ang layunin natin sa ating buhay, isang disposisyon po ang dapat nating maatim sa buhay po natin. At ano po yun? Pagpapakumbaba. Humility would always teach us to know our purpose in life. Because if you already know your purpose, most of the time, you become proud of yourself. Nagiging mayabang ka. Pero kung nandoon ng kapakumbabaan, hinahayaan mo din ng Diyos na dalin at kumilos sa iyong buhay. Pero kung ikaw ay taong mayabang, ang sasabihin mo, kaya mo ang lahat, alam mo ang lahat, hindi mo kailangan ng sino man. At minsan, kung gano'n ang pag-iisip at pag-uugali natin, baka hindi natin alam o hindi natin malaman ang tunay nating layunin sa buhay. Because most of the time, you become self-centered. Nagiging makasarili ka. At kapag nagiging makasarili ka, ang iniisip mo na lamang puro sarili. Pag nagiging makasarili ka, anong iniisip mo? Puro kayabanga. If you really want to know your purpose in life, be humble. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Huwag kang mayabang.
And lastly, it is not only enough for us, hindi lang sapat mga kapatid, na alam natin yung ating layunin sa buhay. Hindi lang din sapat na magpapakumbaba lang tayo para alamin natin ang ating layunin sa buhay. Pero higit sa lahat, ang layunin isinasa katuparan. Ang layunin isinasa buhay. Ano po ba ang pagdiriwang natin sa araw na ito? Tayo po ngayon ay nasa ika-8 araw na ng ating pagnonobena. Para kanino? Para kay San Nicolas, ang iyong pangalawang patron. Tama po ba? Sino ho sa inyo ang naka-8 araw na ng pagsisimba o pagnonobena? 8 na po ba? Sino po sa inyo nakaka-8 araw na? Wala po? Hala? Ano? Hindi ho kayo nagkukumpleto. Nagot ho kayo kay Father Danichi. Ano? Wala ho na. Sino naka-1 araw? 2 araw. 3 araw. 4 na araw. 5 araw. 6 na araw. Mga bagong mukha pala kayo. Pero sino po sa inyo nagsisimba tuwing araw ng linggo? Ayan. Very good naman. Nagsisimba naman pala tuwing araw ng linggo. May kwento ho ako sa inyo. Naalala ko po nung batang pari po ako. Na-assign po ako dito sa isang parokya dito sa Maynila. At tuwing araw ho ng linggo, dahil 2 lang ho kaming pari doon, ang misa ko po tuwing araw ng linggo 5. 5. At tuwing nagmimisa po ako ng 5 beses tuwing araw ng linggo, may isang manang simba ng simba. Kung ilan ang misa ko, yun din ang simba niya. Oo. Sabi niya sa akin, Father, gusto kasi kita para kang si Jollibee. Sabi niya, ano? Pero sabi niya, Father, may problema ako sa'yo. Sabi ko, ano pong problema niyo? Isa lang ho yung homily niyo. Totoo naman ho, minsan pag araw ng linggo, isa lang yung inihahanda ko Pare-parehas na po yun. Mali po yun. Pero sabi ko sa kanya, sa isip-isip ko sana, si nanay na lang nagpari. Ang daming gusto sa buhay. Pero sabi ko sa kanya, Nay, pwede bang ako naman ang magtanong? Kung 5 beses ho kayo nagsisimba tuwing araw ng linggo, pare-parehas ho ng pagbasa, at halos araw-araw kapag ako po ang nagmimisa, nagsisimba din po kayo. Ang tanong ko po sa inyo, sa pagsisimba niyo po ba, yung ugali niyo po ba nagbago? Sabi ho nila, nung umalis ho ako doon sa parokya na yon, hindi na daw po nagsimba yung manang. Baka nandito ho siya. Ano ho? Pero, sino ulit ang nagsisimba tuwing araw ng linggo? Kanina madami Ano? Yun ho ang kailangan natin. Kailangan nating pangatawanan ang layunin sa buhay. Hindi lang pwedeng simba ka ng simba. Bastos ka naman. Hindi naman pwedeng lingkod ka ng lingkod sa simbahan. Chismosa ka naman. Ay, makakauwi naman ho ako sa Quiapo, Pero mga kapatid, ang layunin sa buhay sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang sa salita, kundi dapat na isa sa buhay at nakikita sa ating gawa. At tunay na makikita ito kung tayo may pusong mapagpakumbaba. Sa paglapit natin sa mahal na Birhen sa kanyang kapanganakan, mga kapatid, sa tulong niya, nawa magkaroon tayo ng pusong mapagpakumbaba kagaya ni Maria upang malaman natin ang ating layunin sa buhay. At kung alam na natin ang ating layunin sa buhay, nawa maisagawa natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen.